Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Umaasa ang Gilas Pilipinas na hindi malala ang natamong leg injury ni big man Kai Sotto sa 2024 to 2025 season ng Japan B-League. May 6 na minuto at 20 segundo na lamang nalalabi sa first quarter ng laban ng koponan ni Sotto na Koshigaya Alphas laban sa Seahorses Mikawa habang nakikipagpostihan kay Zach August sa ilalim ng basket si Sotto. Bigla na lamang itong bumagsak sa lapag na tila bumigay ang kanyang kaliwang tuhod. Nasilayan lamang si Sotto ng 3 minuto at 40 segundo sa laban at hindi na ito bumalik, subalit bumalik ito at umupo sa bench at pinanood ang buong laro. Natalo sa huli ang Alphas 79-77, subalit wala pang update sa kalagayan sa injury ni Sotto. Dahil sa hindi kasiguruhan, nananatiling bukas ang opsyon ni Gilas head coach Tim Cone, partikular na sina Japeth Aguilar at Mason Amos na nakahanda ng lumaban sa ika-4 na window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na buwan na gaganapin sa ibang bansa. Simula nang naging coach ng Gilas si Cone, sina Aguilar at Amos ay nananatiling nasa lineup ng national team at dahil ito sa pagkawala ni na Jamie Malonzo at AJ Edu noon. At dahil naghahanda ang Gilas sa posibleng pagkawala ni Sotto na naging impresibo sa qualifiers noong Nobyembre 2024, pananatiliin ni Cone ang kanyang orihinal na plano na paliitin ang miyembro ng Gilas na tumaas lamang ng bilang mula 12 sa 15 kasama na sina Aguilar, Amos at Ange Kwame. Ayon kay Cone, kung may 2 o 3 buwan pa bago ang qualifiers, ay pwede nilang ikonsidera na palawigin ang miyembro ng koponan, subalit wala nang sapat na oras para gawin ito. Sa kinagandahang palad para sa Nationals, pwede nang maglaro si Malonzo. Umaasa na lamang sila na ang 6'7" na si Malonzo, pati na rin si Sotto ay magiging handa na bago ang kanilang preparasyon para sa laban nila sa Chinese Taipei sa Pebrero 20 at sa New Zealand sa Pebrero 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan ni Lito Adiwang ang kanyang kampanya sa 2025 sa pamamagitan ng isang showdown laban kay Keito Yamakita sa Pebrero 8 kung saan umaasa ang tinaguriang Thunder Kid na maging magandang panimula ito para sa buong taon. Ang laban na Adiwang Yamakita ay kasama sa One Fight Night 28 card na gaganapin sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Papasok si Adiwang sa laban nang may 3 magkakasunod na panalo at ang panalo sa number 5 ranked fighter ay posibleng dahilan para maibalik siya sa MMA strawweight rankings. Pinangako ng 31 anyos na hindi niya bibiguin ang kanyang mga fans sa kanyang pagbabalik sa one stage kung saan layunin niyang kunin ang kanyang ika-4 na sunod-sunod na panalo simula nang bumalik ito mula sa isang ACL tear noong 2023. Makakasama ni Adiwang ang kanyang matalik na kaibigan at dating teammate na si Jeremy the Juggernaut Pacquiao na magbabalik aksyon din sa kaparehong gabi. Makakalaban ni Pacquiao si Ibrahim Dayuev sa Bantamweight Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Irerepresenta ni Sky Chua ang Pilipinas sa 2025 International University Sports Federation o FISU Winter World University Games na gaganapin sa Turin, Italy na nakatakda sa Enero 13 hanggang 23.
Ang sparkle artist at estudyante ng University of the Philippines ang magiging kauna-unahang estudyante ng eskwelahan sa Winter Universiade at ang flag bearer ng bansa. Si Sky, isang national figure skater, ay dating lumaban sa Southeast Asia o SEA Open Figure Skating Trophy noong Hulyo kung saan nagtapos siya sa 2nd pwesto. Bilang aktres, lumabas si Sky sa GMA Prime series na Pulang Araw bilang Japanese character na Yuki. Lumabas din si Sky sa figure skating series na Hearts on Ice na binidahan nina Ashley Ortega at Sian Lim. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.